may 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw ding yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez
upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Grabe mga kababayan, ito na naman po yung inilabas ni Congressman Saldico, no, na panibagong video po na may mga pasabog na naman po patungkol nga po dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos at sa kanyang kapatid. At maging itong si Sandro Marcos ay hindi din po nakalagpas dito sa issue na ito, no. At napangalanan nga din po dito si House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo, no, patungkol nga po dito sa mga nangyari nung mga nakaraan. At kung maaalala nga natin ay naranasan po natin 'yan, no, yung pagtaas po ng bigas. Ito pong mga pangunahing binibili natin sa merkado. Tulad na lamang din po ng asukal at sibuyas, no, na talaga napakamahal po talaga niyan nung mga panahon na 'yon. At tunay nga po, no, itong sinasabi ni Congressman Saldico na talagang ikinagagalit na po ng taong bayan itong pagtaas po ng mga pangunahing bilihin lalo na po yung bigas na halos hindi mo na mabili, no, ng ordinaryong Pilipino yung halagang 55 to 60 pesos. At ito ngang inaasahan na murang bigas na pangako po ng Administrasyong Marcos na makabili po tayo ng 20 pesos na bigas ay up until now, no, hindi naman po natin naranasan 'yan na mabibili talaga natin directly sa ating mga merkado na expected natin na mai-implement po ito, no, at ating mapapakinabangan. Pero ayun nga mga kababayan, up until now wala pa naman tayong nabibili sa merkado at kung meron man, ito ay limitado lamang at may ano, 'no, may limitasyon yung pagbili nito. So, napakahirap mga kababayan ng ganitong nangyayari at kung may katotohanan man itong inilabas na aligasyon ni Congressman Saldico, ay talagang nakakabingi itong issue na ito ng First Lady, no, na tila napakalawak po talaga ng kanyang ginagalawan. Lalo na po dito po sa pag-i-import po ng ating bigas, no? At kung sasabihin natin na smuggling, talagang big time 'to mga kababayan, no, at hindi biro. At itong mga pinangalanan po ni Congressman Saldico ay talagang mga kilalang tao po, 'no. At kagaya nga po ng sinasabi ko, mapapatunayan lang 'to ni Congressman Saldico kung ito po ay panunumpaan niya yung kanyang mga binitawang salaysay at kung ito ay papanotaryuhan, 'no. So itong mga binibigay kasi ni Congressman Saldico ay napakabigat po, 'no, na aligasyon laban po dito sa mga pinangalanan niya po lalo na po ito po yung first family, 'no, na talagang inaatake niya. At kung ano man yung dahilan sa likod ng mga ginagawa niya pong ito, wala po kahit sino sa atin ang nakakaalam kung ano yung dahilan ni Congressman Saldico bakit lahat na lang ng kanyang nalalaman ay inilalabas niya na. So, parang nahinto na tayo ngayon sa issue ng flood control at ngayon naman po yung ibang issue na kinakaharap po ng ating bansa, no, lalo na yung first 3 years po ng Marcos administration. Kaya napakalaking pasabog na naman ito sa taong bayan, no, at tiyak na magdudulot na naman 'to ng malaking katanungan sa kredibilidad ng ating pangulo and also sa first lady, no, na si Lisa Marcos, no, na napaka bigat ng aligasyon na 'to mga kababayan at nais nating mapatunayan kung may katuturan ba o katotohanan itong mga pinagsasabi ni Congressman Saldico, 'no. At may binabasa siya, no, na script at para hindi niya siguro makalimutan. Ito nga po kanina mga kababayan yung naging press conference po ni Attorney Claire Castro, 'no, na question niya nga po 'tong kumbaga yung tanong po sa kanya ng media ay ano masasabi niya dito sa mga ipinapalabas ni Congressman Saldico sa kanyang Facebook page, 'no, at sinabi nga po ni Attorney ah, Claire Castro na
marami po siyang nakikitang inconsistencies sa mga nilalabas pong video ni Congressman Saldico, kagaya na lamang po ng kanyang hairstyle ko, no, na iba nga po yung hairstyle, no, doon sa ibang mga video. Kasi napansin ko din naman yun na parang nag-iba yung hairstyle ni Congressman Saldico, tas medyo tumaba din siya at kuminis yung muka. So hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagsuklay niya o baka ito ay dahil sa lighting, or baka naman tama si Attorney Claire Castro na ito ay parang iba-ibang date iginawa, 'no, kumbaga iba-ibang date yung pagfi-film ni ni Congressman Saldico. So, alin man diyan ay wala pa naman tayong talagang batayan, 'no, at makakapagsabi kung ano ba talagang katotohanan dito. Pero one thing for sure, mga kababayan, itong mga inilalabas or inilalahad ni Congressman Saldico ay hindi po natin puwedeng ipagsawalang-bahala, dahil alam naman po natin na 3 taon din po siya kasing umupo bilang chairman ng Committee on Appropriation, 'no, na talagang kadikit niya po itong si former House Speaker Martin Romualdez at itong si BBM, 'no, may mga litrato po sila na magkakasama, pati na rin po itong si Sandro Marcos. Kaya napaka-imposible talaga, mga kababayan, na ganito kalawak, 'no, yung kaalaman nito ni Congressman Saldico. Kung talagang kung ano yung pinanggagalingan niya, hindi pa rin talaga natin alam yan at masasagot, mga kababayan. Pero ang tanging paraan na lang para talagang tuluyan ito'y maging mabigat na ebidensya ay kinakailangan talaga, 'no, na pasumpaan niya talaga 'tong kanyang mga sinasalaysay at hindi lamang po puro ganito. So, yung nakakainis lang kasi dito, mga kababayan, ay parang ginawa niya po kasing parang ano, episode itong kanyang paglalabas ng statement niya. Sana pinalabas niya na lang po ng once and for all para at least maintindihan po ng taong bayan. So, again, mga kababayan, wala pa rin pong napapatunayan o hindi pa rin po natin mapapatunayan yan, 'no. Kahit na sabihin po kasi natin na napakarami pong ebidensya ang nagtuturo sa isang tao, hangga't hindi po siya na hahatulan o may final judgment ng hukuman, ay hindi po natin masasabing guilty yung mga tao. Kaya ngayon po ay masasabi pa rin natin na kinakailangan pa rin po 'yan ng ano, presumption of innocence, 'no, na talaga namang ito po yung umiiral sa ating batas. Kumbaga sa mata kasi ng batas may ganito tayong tinatawag, eh. Kumbaga hangga't hindi mo napapatunayan yung isang bagay at wala pang pinal na judgment ang hukom, ay hindi mo talaga puwedeng sabihing guilty yung taong ito, at still allegation pa rin itong mga inilabas ni Congressman Saldico. Pero again, mga kababayan, hindi natin puwedeng i-discredit or hindi bigyan ng halaga itong kanyang mga statement na nilalabas, 'no, kasi hindi din natin alam kung ito ay may katotohanan o hindi. Pero again, malaking katanungan po ito, 'no, sa current administration kung bakit nangyayari itong mga bagay na 'to, at bakit alam na alam ni Congressman Saldico yung mga ganitong ah, bagay, 'no, na talaga namang napagdaanan po talaga natin 'yan, at hindi naman natin maitatago 'yan na talaga namang tumaas po talaga yung presyo ng sibuyas at presyo ng bigas. Ngayon nga po tumaas na naman po ang presyo ng bigas. So hindi natin alam kung talagang may connection ba talaga itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa paggalaw ba ng bigas, o sadyang nagkakataon lang dahil po sa bagsak na ekonomiya po natin. So again, mga kababayan, maging matalino po tayo sa ating panonood at pakikinig sa mga naririnig nating balita, at magkaroon po tayo ng sariling pananaliksik, 'no, upang hindi po tayo maliligaw ng impormasyon. Again, mga kababayan, kung gusto niyo panoorin yung kabuuang video nito ni Congressman Saldico, ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page, 'no, dahil highlight ko lamang po yung iba. Salamat po sa inyong lahat.